Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo. At sa tulong ng mahal na Birhen ng Solidad, nawa ay atin pong lubusang maunawaan din ang mga bagay na itinuro sa atin ni Jesus sa buong linggong ito. Nung Lunes, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, na ipaalala sa atin ang kahalagahan ng paggabay sa mga bata habang sila ay lumalaki. Kung kaya't ang sabi nung Lunes, lumaki ang bata, si San Juan Bautista, at naging malakas ang kanyang espiritu sa tulong ng kanyang mga magulang na si Zacarias at si Elizabeth, na parehong pinagpala dahil kay San Juan Bautista. Nung Martes, ang sabi ni Kristo sa atin, "Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo." Simulan natin, sa atin dapat magsimula ang paghahangad na gumawa ng mabuti sa ating kapwa, dahil yun din naman ang gusto natin. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin ni Kristo, kaya nga, sabi niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. At ang sabi niya, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Hindi lang tayo basta sa pagsasalita. Minsan maraming tao ang magaling lang magsalita, pero yung sinasabi ay taliwas sa ginagawa. Kaya kailangan natin suriin mabuti ang sinasabi at ang resulta ng kanyang sinasabi doon sa kanyang mga gawa. Nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit." So, hindi lang tayo basta pupunta dito, magsisimba, dadalo ng misa, kundi yung pagkatapos ng misa ay kung paano natin isinasabuhay
ang mga salita na ibinigay sa atin ng Diyos. So, hindi lang basta yung nagdarasal tayo dito, nagro-rosaryo, nagnonobena, o kung ano pa mga debosyon natin. Bagamat, sabi ko nga, yan ay malaking tulong para sa atin. Pero mas tingnan natin kung paano tayo sumusunod sa kanyang mga utos. Kahapon, Biyernes, may sa kwento ng isang ketongin na lumapit kay Jesus, lumuhod at nagmakaawa at tinanong kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. At hindi siya binigo ni Jesus, kaya't ang sabi niya, ibig ko, gumaling ka. Ngayon naman, narinig natin ang mga salita ni Jesus sa kanyang mga alagad at yung pagbibilin na sinasabing, anuman ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sa mga pagbasa natin ngayong araw na ito, sa unang pagbasa, ang kwento ni Pedro kung paano siyang iniligtas ng Diyos mula sa kulungan, at ganoon din naman ipinahayag ni San Pablo sa ikalawang pagbasa kung paano rin siyang iniligtas ni Jesus. Si San Pablo, na matapos na mamuhay sa maling paniniwala, kung kaya't siya ay naging mamamatay Kristiyano, pero matapos siyang iligtas ni Jesus mula sa ganitong pag-iisip, ay naging tagapagpahayag ng mabuting balita sa mga hintil. Si San Pedro at San Pablo ay mga haligi ng ating simbahan, ng ating pananampalataya. Pero hindi sila ang atin pong itinuturing na nagtatag ng ating simbahan, kundi si Kristo. Malinaw po ba? Pag may nagtatanong, sino ba ang founder ng inyong simbahan? Si Kristo. Pero si Kristo ay pumili ng nagtalaga ng mga leader ng ating simbahan o tinatawag nating leader at haligi ng ating pananampalataya. Kaya ganun din, kailangan din natin makita na hindi lang tayo basta miyembro ng simbahan, kundi makita rin natin at tiyakin din natin sumusunod tayo sa mga leader ng simbahan o lalong-lalo na sa ating Santo Papa na siyang naging kahalili ni Pedro at ng mga sumunod pa. Mula kay Pedro, ito na ngayon si Pope Francis bilang pinuno o leader, lingkod ng ating simbahan. At kung ano man ang kanyang sabihin, yun ang ating susundan. Hindi tayo pwedeng Katoliko at sasabihin natin, ayaw ko yan, hindi ko yan susundin. Hindi tayo tunay na Katoliko. Hindi tayo tunay na bahagi ng simbahan kung meron lamang tayong pinipili. At kapag hindi tayo sang-ayon sa sinabi at ipinahayag ng simbahan, magre-rebelde tayo, aalis tayo, o magmamatigas tayo. May isang bagay po na ipinahayag ng simbahan, hindi lahat ng aparisyon ng mahal na Birhen ay agad-agad nating tatanggapin at paniniwalaan. At nagkakaroon tayo ng issue ng obedience, ng pagpapasakop sa simbahan dahil lamang sa sarili natin ng kagustuhan. Sa ngayon, ang sinasabi ng simbahan, hindi pa yan authentic. At hayaan lang natin. Kasi sabi nga dito, ibinigay ni Kristo ang susi. Ano ang ipagbawal? Sa lupa, ipagbabawal sa langit. O ano ang ipahintulot sa lupa, ipahihintulot sa langit. Ganon ipinagkatiwala ni Jesus kay Pedro ang pananampalataya at ang atin pong
magiging kalagayan. Tayo bilang miyembro, kailangan lang natin sumunod. Hindi man natin lubusang naiintindihan sa ngayon, kahit nga ako na pari na, may mga bagay pa sa pananampalataya natin na hindi ko pa lubusang naunawaan at hindi ko nga lubusang kayang ipaliwanag sa inyo. Pero hindi iyan nangangahulugan na dapat tayong sumalungat, dapat tayong humiwalay o bumukod sa simbahan. Maraming dapat na ayusin o itama sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. At magsisimula din yan sa pakikinig natin sa mga naunang mga pinagkatiwalaan ni Jesus ng ating pananampalataya. Magkaiba man ng karanasan si San Pedro at si San Pablo, pero pareho silang tinawag at pinili ng Panginoon para sa ating pong pagpapalalim at pagpapaliwanag ng ating pananampalataya. Ito ang haligi ng ating simbahan. Hindi sila ang nagtatag, sila lamang ang itinilaga ni Kristo sa ating simbahan. Amen?